100,000 pesos yung pwedeng i-offer nila sa'yo dito. So, dito sa bagong loan application nga na nakita ko, which is yung more pautang. Ayan, isa pala tong smart loan matching na pagkayari mong mailagay yung personal information mo, ay bibigyan ka nila ng mga loan options na swak daw sa may pangangailangan mo. So eto, i-check natin itong loan application na to at yung mga nakapaloob dito na loan offers, kung maaasahan ba to at kung pwede nating utangan sa darating na Noche Buena. So ayun, malaki-laki ang 100,000 tapos bagong labas lang to. Tingnan natin ba, baka makatulong? Ayan, kayo na ang mag-decide. Yan, congratulations nga pala dito sa may nasendan ko ng 500 pesos each. Ayan, pang GCash. Dahil nag-comment sila doon sa may previous na upload ko. So, ayan, meron akong binigay sa kanila na pang aguinaldo. Maliit man, pero talagang bukal sa puso. At, ayan, isang way ng pasasalamat sa inyo sa patuloy na suporta. At pagka lagi kang bagong or lagi kang unang nagko-comment sa may ina-upload ko araw-araw, ayan, makakatanggap ka nga ng 50 GCash din pang load. Ayan, di ba? Araw-araw magkakaroon ka ng 50 pesos. Kung ikaw ay early bird, ayan, lagi kang una mag-comment. Share ko na nga din pala sa inyo itong nabili ko na super cutie na Hello Kitty na microphone with stand na kokonekto sa may cellphone and mic siya. Ayan, meron siyang mic. Pagka nilagyan mo to ng battery, ayan, meron pa siyang pailaw effect dito. Hello, mic check, mic check. O, diba, bongga? So, ayan, sobrang mura lang na to, guys. Pwedeng-pwede nyo ipang-regalo sa may anak nyo, lalo na kung hindi nyo pa sila nabilan ng regalo nung nakaraang Christmas. So, ayun, check nyo lang dyan, guys, sa may ilalagay ko sa link sa baba. Yan, detanggal din yan. O, diba? So, mahaba din yung pinaka-wire niya. Check out na! Siyempre, chinek ko muna kung naka-register ba to sa SEC at yes, naka-register naman sa may Securities and Exchange Commission. Pero, nakita ko nga na itong kanilang company name, which is yung Ometa Credit Lending Corporation, is doing businesses nga daw under the names and styles of More Pautang, ayan, Meta Peso, More Juan, and Meta Cash. Kaya pala, nung ako ay input na ng aking phone number ay yung nag-message sa akin from Meta Cash. O, diba? So, na-applyan ko na din itong si Meta Cash. So, expected na ganon din yung kanilang loan details. Pero, silipin natin, dahil baka may iba nga. Dito sa may Meta Cash, ayan, nagawa na din natin yan ng review dati. At dito, ang unang offer pala is 5,000 up to 100,000 pesos. Pwedeng bayaran ng 91 up to 120 days. Pero yung mga nakalagay sa may loan details na yan ay hindi pa tayo sure kung yan talaga yon. Dahil alam naman natin na ito ay mga patibong lang, ayan, pampaganda sa mga mata ng mga nangangailangan, kaya wag mo na kayong magtatry agad-agad. Nakalagay dito, other fees ay no hidden charges and no intermediary fees. Check natin kung wala talaga mga hidden fees ito. So after ko nga ma-download, ayan, mailagay yung aking phone number na kapag sign up na ako, meron sila ditong 5 questions. Ayan, may pa-background check sila sa may credit standing natin or sa may previous loans natin kung meron tayong mga overdues. So dito, question number 1, ayan, meron daw ba tayong overdue payment within 6 months? Question number 2, what is your longest overdue period? Pangatlo, ayan, what is your current total amount of internet loans? 4, how many loans have you taken out before? And how many loans do you have outstanding now? Ayan, lagay nyo dyan kung ilang loan meron kayo, kung magkano, at kung nakailang loan apps daw kayo. So, after mo na nga sagutan yung 5 na yan, wala namang namamali dyan. Ayan, lahat ng sagot mo, tama naman yan, kaya huwag kang kakabahan. Pero eto na nga, yung sa may authentication, unang-una na dito is yung ID document at facial recognition. Dito, ang busisi nila, bawal dito yung medyo blur-blur na pagkaka-take mo ng picture. So, ayan, ipa-flash ko na lang dyan yung mga IDs na pwede. At ang basic information, ganun pa din naman, hindi na nila hinahanap yung inyong Facebook, ayan, Viber, WhatsApp, wala na silang ganun dito. At sa may employment status naman, pwede dito ang unemployed, retired student, self-employed. So, ayun, hindi na dito hinahanap yung company phone number, ayan, company address, walang proof of income, at ang contact references ay 2. So, 2 ang hinahanap nila. At last na, ganun lang kabilis. Ayan, bank account na, pwede sa bank card, and pwede rin sa e-wallet. So, ayun, after doon,
Eto na ang lumabas. So, the credit limit has been activated. So, you have obtained the credit limit and can now request a loan on the main page. O, diba, bongga, may pa main page pa sila. So, eto na nga. Ako ay na-offera ng 2,000 pesos. Wag na wag muna kayo dito mag-a-accept ng loan nyo, lalo na kung hindi nyo pa nakikita yung pinaka-loan details. So, dito nga ang minimum at maximum, 2,000 lang. At meron ditong isa. May isa silang nahanap sa akin na loan. So, dito, ayan, Quick Pesa ang inoffer nila sa akin. So, meron dito sa may baba na Paymatic, FlexiFund at Fund Express. At pagka-click ko nga nitong Quick Pesa ay naloka ako dahil eto ang lumabas agad-agad. My gosh, the loan application has been submitted na. Ibig sabihin na to, yung mga nakikita kong ganito is confirmation na to. Ibig sabihin, pagka-click mo ng loan application or loan offer na to is automatic. Parang inaccept mo na yung offer sa'yo kahit na hindi mo pa nakikita yung pinaka-loan details. Ayan, kailan babayaran, magkano yung makakaltas. Yung mga fees na sinasabi nila na no hidden fees, ala tayong nakita. So, dito nga nakalagay is once formally approved, ayan, the exact amount will be automatically transferred to your account. My gosh. Hindi ko pa nakikita kung magkano yung matatanggap ko dito, pero ayan, na-accept natin agad-agad pagka-click pa lang dito. So, wag na wag muna kayong magki-click at talagang tama yung ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga Ola reviews bago kayo nagtatry. Kagaya na to, paano kung malaki yung kaltas, di ba? Tapos na-click nyo na agad-agad. So, dito nga ay kinonfirm ko na and ayan, nagpapa-rate pa sila. So, dito, take time to give rating dito sa mga natatry nyo na loan application, lalo na kung hindi naman legit, mag-leave kayo ng star. Kung may 0 star nga, di ba, 0 star tayo pagka hindi naman talaga makakatulong. So, dito later na lang muna. At eto na, under review na ang lola mo. So, 2,000 pesos at, ayan, nakalagay, order under review and please be patient. Pero dito habang tayo ay nag-aantay kung tayo ba i-approve or hindi, tumingin-tingin na tayo sa may mga ratings and reviews na mga nakapag-try na. So dito, napag-alaman ko nga na the same sila ng experience. The same yung mga nakapag-try na at ako din. Dahil, eto nga, na-shock din sila dahil pagkayari daw nilang mailagay yung mga personal information nila is meron na daw silang loan agad-agad. Even if I didn't click the confirm button, tama, di ba? Wala tayong kinlik na confirm button, basta na lang natin kinlik yung Quick Pesa na akala natin is yun yung offer sa atin. So, i-check lang natin kung ilan ba yung, ayan, terms, kung ilang installment ba. Wala, di ba? At isa pa, already paid na daw siya, pero maraming tao yung nagte-text sa kanya, ayan, may pananakot at very unprofessional attitude. So, ayun, yung mga collection team daw ay talagang unprofessional at grabe, di ba? So, sa may niloan daw niya na 5,000 pesos, ang na-receive lang niya ay 3,000 pesos at 7 to 10 days lang. Ayan. So, hindi totoo yung 91 up to 120 days. At eto pa yung isa, ayan, na-shock din siya dahil bigla-bigla na lang na-disburse yung pera dun sa kanyang, ayan, e-wallet kahit na wala pa niyang consent. So dito, 3,600 lang yung natanggap niya at babayaran daw niya to in just 1 week. Ayan, ang babayaran ay 6,000 pesos. Grabe, di ba? At ito yung last nating babasahin. And pagka-click daw niya, under review na agad siya ng 2,000. Eh, hindi ko pa naman kino-confirm if maglo-loan ako. So, ayan, better na to download at wala silang proper customer service. So, through email lang at hindi mo rin makikita ang details mo at hindi rin ma-delete ang account. Buti na lang, ayan, after, ayan, 10 to 15 minutes na-reject ako, my gosh, buti na lang talaga na-reject ako. So, dito, pagka-click mo, kahit ilang beses mo siyang i-click, hindi mo siya talaga makikita. Hindi mo makikita yung loan details, wala as in. So, hindi sila transparent dito. At sobrang bagal pa no kanilang application. So, ilang beses naglo-loading kahit malakas naman yung internet namin. So, akala ko wala na, nag-crash na ng tuluyan. Pero, buti na lang talaga rejected ako. So, ayun, nasa sa inyo yung decision kung mag-a-apply pa din kayo dito or hindi. So, ayan, kung ako sa inyo, huwag nyo na pasakitin yung ulo nyo dahil sa laki ng makakaltas. Ayan, hoping sana merong mga lumabas na bagong loan application next year, di ba, na talaga makakatulong, kagaya ng Tala, ayan, Bilis, G-Loan, S-Loan, Maya, sana marami pang lumabas na kagaya nila.
na talagang matutulungan yung mga nangangailangan. O, di ba? So, ayan, mag-pray tayong lahat na sana marami pang legit na loan application ang lumabas next year. So, ayan lang. So, kung ako sa inyo, wag nyo na pasakitin yung ulo nyo at magbagong buhay na tayo next year. Pagka talaga hindi kayang bayaran sa may due date na nakita, wag nang i-confirm. Kahit na sobrang kailangan natin dahil ayan, masasakit lang yung ulo natin pag kinonfirm natin tapos oras na ng due date, talagang meron ka ng ma-receive na mga pananakot at iba't ibang klase ng text calls. Masasakit na salita ang matatanggap nyo, o di ba? So yan yung mga consequences pagka nagpatuloy ka ng paglo-loan kahit na labag naman sa loob mo at pangit talaga yung loan application. So kung ako sa inyo, think wisely and be a responsible borrower. Pag kayang bayaran, i-go nyo. Pero pagka hindi, ayan, no na lang talaga. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!